Kasama ang ilang personahe ng Department of Environment and Natural Resources, narating namin ang isa sa pinakamalaking nesting grounds ng sea turtles dito sa Pilipinas, ang Turtle Islands sa probinsya ng Tawi-Tawi. Siyam na isla sa buong Southeast Asia ay kilalang pinamumugaran ng mga sea turtles. 6 sa mga ito ay matatagpuan dito sa atin. Bago nagsimula ang aming paglalakbay, noong ika-4 ng Setyembre, unang nagtagpo ang grupo sa Zamboanga City na kinabibilangan ng DNR at PIA at ng ilang non-government organizations upang pag-usapan ang mga kakailanganin at mga dapat paghandaan sa 5 araw na pananatili sa isla. Ang Turtle Islands ay binubuo ng 7 isla. Ang buong isla ay may total land area na 357 hectares, na kung saan ang 308 hectares nito ay ang land portion. Kilala itong pinamumugaran ng green sea turtles o Chelonia midas at hawksbill turtles o Eretmocheles imbricata. Sa Baguan Island pa lamang, umaabot halos 80 green sea turtles ang namumugad gabi-gabi. Ang islang ito ay kilalang strictly protected zone. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang pagtatayo ng mga tirahan sa lugar. Dumating ang grupo sa Sanga-Sanga Airport, Tawi-Tawi, alas 7:15 ng umaga. Sakay ng isang easy ride, narating namin ang Bungaw Port, na kung saan naghihintay ang BRP Miguel Malvar, isang Navy boat na siyang magdadala sa amin patungong Turtle Islands. Matapos makahanap ng pwesto sa barko, nagkanya-kanya ang grupo sa paglilibot sa Bungaw upang bumili ng mga kakailanganin sa mahaba-habang biyahe sa dagat. Bandang 1:00 ng hapon, nagsimula ang 16 na oras na paglalakbay ng grupo sa karagatan. Ayon kay Quartermaster 3 Steven Sugabo ng Operation Department ng Miguel Malvar, 119.7 northwest ang pagitan ng distansya mula Bungaw hanggang Taganak Island, ang sentro ng Turtle Islands na kung saan mananatili ang grupo. Finally, nakarating na din tayo dito sa ating destinasyon. Kung makikita po niyo sa aking likuran, ito po yung Taganak Island. So, we are docked here. Ilang distances po yung nakapagitan sa atin kasi we are waiting for a smaller boat since shallow yung water. Mga hiyas na inilatag sa malasot lang dagat. At ang bayan niyang pinili nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay nangaakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapuluhang kwintas ng perlas. Piliin mo. Nandito na po tayo ngayon sa Taganak Island. Ito po yung barkong sinakyan natin papunta dito sa island. Kasi nga 'di ba bawal pong mag-dock dito yung malaking barko, yung sinakyan natin, yung Miguel Malvar. So ito yung sinakyan natin at makikita natin itong dagat nila kulay green. So sabi nila ng mga biologists, pag green daw yung tubig ng dagat, pwede siyang maging diving site. So magaganda to, makikita natin yung mga corals na magaganda pag green yung tubig. Ito pong Taganak Island, yung area po niya, ito po ay shark-infested area. So maraming mga pating dito. Iba sa karamihan, iilang parte sa dalampasigan ng Taganak Island ay may mga aguho, isang uri ng pine tree na tumutubo lamang sa mga coastal areas. Ang buong isla ay tinitirhan ng hindi kulang 3,000 katao. Walang kuryente at walang cellphone signal para sa mga communication networks na ginagamit sa Pilipinas. Ang Taganak Island ay isa sa mga protected areas na covered ng Presidential Proclamation 171. So lahat ito ay na-proclaim protected areas. Pagkatapos ang baguan ay na-zonify siya
as strict protection zone. Ibig sabihin, close to all human activities, except for mga research purposes. Ayon kay Ginoong Sidur Jules Sajiri ng DNR 9 Protected Area and Wildlife Division o PAWD, isa sa kanilang mga conservation efforts para sa mga marine turtles ay ang paglilipat ng mga itlog sa isang hatchery mula sa nesting ground. Nandito po tayo ngayon sa area kung saan nangingitlog yung mga hawksbill at saka green sea turtles na matatagpuan po dito sa Taganak Island. So pong area na to, kita po ninyo may mga crater-like na mga butas, dyan po sila nangingitlog. Pero lately po daw, nilipat nila yung hatchery sa may area doon. Sa pagsapit ng gabi, kasama ang iilang residente at mga taga-DNR, pinuntahan namin ang mga nesting sites. Hindi kami binigo ng pagkakataon. Around 9:30 ng gabi, habang naglalakad kami sa dalampasigan, 3 green sea turtles ang umakyat sa baybayin upang makapangitlog. Nanatili kaming mahinahon habang hinihintay ang pawikan na makakita ng spot na paghuhukayan. Hindi naging maramot ang pagkakataon dahil kinaumagahan, mga turtle hatchlings naman ang bumungad sa amin. Kasama ang parehong grupo ng nagdaang gabi, pinakawalan namin ang 15 green sea hatchlings. Ayon kay Ginoong Jules Sajiri, ang survival rate ng mga turtle hatchlings ay halos 0.1% lamang dahil sa dami ng mga predators nito. Tinatayang nangingitlog ang isang sea turtles ng 80 hanggang 120 na itlog. Nang sumunod na araw, kanya-kanyang isinagawa ng bawat grupo ang mga nakalinyang gawain nila sa isla. Kami naman sa Philippine Information Agency, matapos maihanda ang mga kakailanganing materyales para sa itatayong billboard para sa advokasya ng ahensya tungkol sa climate change, nagsagawa kami ng forum para sa mga high school students ng Turtle Islands National High School. Lagpas 100 estudyante ang dumalo sa Climate Change Advocacy Forum, kasama ang iilang mga guro at ilang personahe ng PNP at DNR. Kinaumagahan, kasama ang mga taga-DNR bilang kaisa namin sa advokasya ng climate change, itinayo ang unang billboard ng Lakas Likasan, ang Climate Change Advocacy Campaign brand ng PIA at DNR. Akala namin doon na nagtatapos ang sorpresa ng aming paglalakbay. Ang hindi namin alam, mas nakabibighaning tanawin ang naghihintay sa amin para sa susunod naming destinasyon. Kati-kati na ba ang iyong mga paa? Handa nang umalis, magliwaliw at lumarga. Buti na lang taga dito ka. Sing dami ng happening, ang dami ng isla. Sa isla ng Baguan, walang ibang salita ang namutawi sa amin, kundi mga paghanga at pagkamangha sa paraisong hindi namin inaasahang mararating sa napakahaba naming biyahe. Tapak ka sa paraiso, it's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Ang asul na dagat ng isla ay natatakpan ng makukulay ng mga coral reefs na pinamumugaran ng iba't ibang uri ng mga isla. It's more fun in the Philippines. Ramdam namin ang payapa ng lugar, ang simoy ng preskong hangin at ang natural na ganda ng paligid. Ang ligaya, halatang Pilipino ka. Ang pagod at puyat na aming naramdaman ay tila ba nilipad lahat ng hangin at napalitan ng pag-asa at saya. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Mula sa Philippine Information Agency, Emmanuel Taghoy, nag-uulat.